Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon itong post ni Rob Rances. Isinare niya ang pahayag ni Miss Lovely Granada, yung DDX vlogger na naghamon kay BP Sara ng one-on-one debate. Duterte diehard hater. Taga Mindanao pa naman. Ito. Mula nung hinamon niya si BP Sara sa one-on-one debate, nakatikim siya ng kung ano-anong bashing sa mga DDS. Ito ngayon. Sabi niya, mayroon na pong death threat sa buhay ko maging sa pamilya ko. So, ito naman ang reaksyon ni Rob Rances. Sabi niya, parang ang mas makatotohanang kailangan niya ay atensyon, hindi proteksyon. Kaya ito po, grabe ang ganda nyo. Grabe ang ganda nyo po, Nay. Ginawa niyang nanay. Ilan na bang edad ni Lovely Granada? Nanay, mag-ingat po kayo. Huwag masyadong yumuko. Baka may matusok. Yumuko. Ang baba pa. Para tingnan natin ang nag-react. Naniniwala ba kayo na may death threat sa buhay niya? Ang nag-react, 11,000 ang nag-react, 11,000 din ang tumatawa, 273 lang ang nag-like. And then, ang mga comments, Puebro, Magat, iisa linya at takbo ng kwento nila, no? KSP, kulang sa pansin. Okay lang sana kung kagandahan. Ano? Lovely pa naman ang pangalan. 29. Sa laki ng tenga mo, narinig mo agad ang konting kaluskos. Nosli Alinatrak, sino naman ang mag-aksaya ng panahon sa iyo? Tindi ng imagination ito. Ito lang ang aking pagkaintindi, yung sinasabi niyang death threat. Siyempre, hindi mo maiwasan yung mga DDS na mag-bash. Kung ano-anong isusulat niya na mumurahin niya sila kung ano. Yung galit ng mga diehard Duterte supporters papunta sa kanya. Kaya baka may makapag-comment doon ng medyo threatening ba? But I don't believe so na kung anong naisulat doon is gagawin. Ano lang yan? Outburst of emotion. Yan ang Pilipino. Ano lang sa social media. Yung kung magbiti siya ng comment, mabibigat talaga. Kailang yung actual na gagawin. Kasi ang nabantayan ko, once nga nakakomment ka doon, na ibuhos mo yung galit mo sa isang tao, makagaan ang iyong pakiramdam. Ako kung minsan, ganun ako. Kung mayroon akong inis na ako, mag-comment lang ako doon. Kailang pinipigilan ko rin yung galit ko. Kailang once nga nakakomment na ako doon, at least may makabasa. Nakagaan ang aking pakiramdam dahil yung galit ko sa taong iyon, nasabi ko na. Kaya ganyan siguro. Ang mga nagmamahal sa mga Duterte, pag nag-comment sila dito sa mga post o kung ano man ni Lovely Granada, talagang buhos ang galit. Kaya ang tingin niya, ayan, may death threat na, hindi lang sa kanya, pati pamilya. Nandito siya sa Mindanao. I don't know, Jensan ba siya, wherever. Example, itong community ito, sa kung saan niya, ang daming nagmamahal sa mga Duterte, Mindanao pa naman. 97% ang approval and trust rating ni BP Sara. So yung 3% lang, isa na ito si Lovely Granada. Kung kapitbahay ko si Lovely Granada,
Hindi lang sa comment ko, ano, talagang kapitbahay ko, minamahal ko ang mga Duterte, tapos ganyan siya na magsalita against Duterte. Ay talagang makakatikim siya ng salita sa akin. Kaya lang, salita lang yan. Maybe mga kamag-anak niya na mga nagmamahal sa Duterte. Makakapagsalita rin ng hindi maganda, makakatikim siya ng manghang na salita. Well, that's the risk. Itong political content kasi, pag hindi mo kayang tumanggap ng bashing, huwag ka na lang mag-political content. Nung bago ako sa political content nito, no? Kasi hindi ko pinangarap na mag-content ng politiko. Ang akin lang noon is healthy living, word of God, family relationship. Wala sa plano ko na ano ng politiko. Kaya hindi ako makapaniwala na political vlogger na ako ngayon. Charity vlogger ang akin. Kaya nung nag-political content ako, yan, may mga bus na. Hindi na maiwasan. Kaya lang, ang approach ko, wow, binabas ako. Ibig sabihin, natatamaan sila sa aking sinasabi. Oh. Kaya hindi ako naging problema sa mga baser ko. Natutuwa pa ako kasi, ibig sabihin, pag nanonood sila sa aking mga vlog, nakakatulong sila, income ng aking channel, nakakatulong sila sa tinutulungan nating Talanding Tribe. Dapat ganon si Miss Lovely Granada. Huwag mong paniwalaan yung mga comments na mga masasakit. Normal yan sa Pilipino. Nagpalabas lang na nagpahungaw. Hungaw ng sama ng loob, galit. Once na nasabi yan sa post, sa comment sa social media, wala na yan. Hindi yung to a point na sasaktan ka. Hindi. Salita lang yan. And that's part buhay sa social media. Tanggapin ninyo ang katotohanan na maraming galit sa inyo dahil ang binangga mo, pader. Dito ka pa naman sa Mindanao na ang dami, 97% ang mga respondents ng Pulse Asia approve, nagtitiwala kay BP Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang atop sa matabangan na mo og gero nga mga karaan na gid kayo ang ilang atop. So kuan na gid na mga buslot og tuluan na pod ni og muulan. So ila lang gani gibutangan na lang og habol para nga kung muulan dili kayo sila matuluan. So karon niya pila na ni katuig ang imong balay nga mga buslot na? Pito naman katuig mo. Pito na katuig. So dugay-dugay na gyud. Oo, so unsay kuan ngano man niya sa pito na katuig wala mo nakapalit og gero para lang nga mapulian ang inyong atop. Oh, tungod gid sa kalisod. Tungod sa kalisod, Gamo sa rabi ta. Gamo. Adlaw ra og 200 ang adlaw ra gyud. 200 ang adlaw. So kuan lang gyud dito lang gyud sa pagkaon lang mataman. Pagkaon. Oo. So naa kay kuan niya kanang estudyante nga naga-eskwela pa karon. Na Naa. So pila ka buok imong estudyante? upat. Upat. So kulangon pa gid ang tag 200 nga adlawan nimo. Ulang gyud. Oo, so walay na budget para sa yero. Wala gyud. Oo. No nga gitawangan ko ninyo. Oo. Nakatupra gid ko sa akong singa pila na katuig. Oo. Salamat po sa nagtabang sa kuha. Oo, lagi. Nga dili na kaya maulanan. Di na gyud. Lagi. Asa man imong asawa karon niya? Naglakaw man.
naglakaw siya. So ikaw lang ang naakaron sa balay. So salamat kayo.